Sa videong ito, ang ating pag-usapan ang dalawang uri ng variety ng wika, permanente at pansamantala. Ano nga ba ang variety ng wika? Ang variety ng wika ay tumutukoy sa iba't ibang anyo o bersyon ng isang wika na ginagamit ng mga tao sa iba't ibang pangyayari o sitwasyon. Ito ay maaaring magkakaiba sa pagbigkas, bokabularyo, gramatika, at estilo ng pagsasalita. Ang variety ng wika ay isang natural na bahagi ng pag-unlad ng wika at nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kultura at lipunan. Ayon kay Catford 2001, ang variety ng wika ay may dalawang malaking uri, permanente at pansamantala. Ayon kay Catford 2001, ang permanenteng variety ay isang mahalagang konsepto sa sosyolinguistika. Ito ay tumutukoy sa mga matatag at pangmatagalang pagkakaiba sa wika na nauugnay sa mga pangkat ng mga tao na may iba't ibang mga pangsosyal na katangian. Ang pag-aaral ng permanenteng variety ay mahalaga sa pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng mga wika at sa pag-aaral ng mga pangsosyal na katangian ng mga tao. Kabilang dito sa permanente ang dialect. Ang dialect, ito ang variety ng wikang ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan. Ito ay variety ng wika na nalilikha ng dimensyong geografiko. Ito ang salitang gamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan na kanilang kinabibilangan. Tayo ay may iba't ibang uri ng wikang panrehiyon na kung tawagin ay wikain. So may tatlong uri tayo ng dialect. Dialect na geografiko, so batay sa espasyo. Dialect na tempora o batay sa panahon. At dialect na social o batay sa katayuan. So narito ang mga halimbawa ng dialect. So sa Tagalog, bakit sa Batangas, bakit ga sa Bataan, bakit sa Ilocos, bakit ngay, at sa Pangasinan naman ay bakit a. Idiolect, ito ang natatanging paraan ng pagsasalita ng isang tao nagpapakita ng kanilang personalidad, edukasyon at karanasan. Halimbawa, ang pagsasalita ng isang professor ay naiiba sa pagsasalita ng estudyante. Ayon kay Christopher Pagador, 2019, ang idiolect ay isang uri ng formal na karaniwang ginagamit ng individual sa isang natatangi na pamamaraan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang estilo ng pananalita. Ethnolect, ito ang variety ng wika na ginagamit ng isang partikular na pangkat etniko, halimbawa mga Ita sa Zambales. Pansamantalang variety ng wika. Ayon sa artikulo ni Alonso 2003, batay sa kay Catford, ang pansamantalang variety ng wika ay may mga anyo ng wika na nagbabago batay sa sitwasyon o konteksto. Pansamantala ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika na nagaganap sa isang sitwasyon o konteksto. Ang ibig sabihin, ang wika ay nagbabago. Depende na sa kung sino ang nagsasalita, kung sino ang tagapakinig o ang nakikinig, at kung anong paksa ang pinag-uusapan. Ano nga ba ang kahalagahan ng pansamantalang variety ng wika? Ito ay nagbibigay kakayahan na umangkop sa iba't ibang sitwasyon o konsepto. Tulad na halimbawa, sa loob ng isang pagpupulong sa opisina, ikay maaaring gumamit ng formal na rehistro ng mga salita o wika, at kung ikaw ay nakikipag-usap o nakikipagtalastasan naman sa iyong mga kaibigan o kakilala, maaaring gumamit ka ng informal na rehistro ng wika. So, ayan ang pagkakaiba ng paggamit ng pansamantalang variety ng wika.
Ngayon, tutungo naman tayo sa sociolect. Ito po yung uri ng wika na ginagamit sa isang partikular na pangkat panlipunan. Ang halimbawa po, ang pagsasalita ng kabataan ay naiba sa pagsasalita sa mga matatanda. Halimbawa, sa sinasalita ng mga kabataan ay yung mga jeje words tulad ng gaga, beki, charot at marami pang iba. Sa mga matatanda naman, gumagamit tayo ng salitang po at opo bilang paggalang. Ngayon, tutungo naman tayo sa rehistro. Ito po yung uri ng variety ng wika na ginagamit sa isang partikular na okasyon. Halimbawa, ang pagsasalita sa isang pulong ay naiiba sa pagsasalita sa isang kaibigan. Halimbawa, sa okasyon ay gumagamit tayo ng formal na salita, ngunit kapag kausap naman ng ating kaibigan ay gumagamit tayo ng mga informal na salita. Ngayon, tutungo naman tayo sa pidgin. Ang pidgin ay isang uri ng wika na nabubuo mula sa pakikipag-ugnayan ng mga taong nagsasalita ng magkakaibang wika. Ito ay isang simpleng wika na ginagamit upang magkaunawaan ang mga taong hindi nagsasalita ng parehong wika. Ang pidgin ay kadalasang nagkakaroon ng mga katangian mula sa mga wika ng mga taong nagsasalita nito. At meron ding mga natatanging katangian na hindi matatagpuan sa alinman sa mga orihinal na wika. Ang halimbawa nito ay ang wikang Tausug at ang wikang Chabacano. Ang wikang Tausug at ang wikang Chabacano ay hindi sila nagkakaintindihan sa kanilang mga mensahe. Kaya ginagamit nila ang wikang Tagalog upang magkaunawaan at magkaintindihan sila sa bawat mensahe na kanilang sinasabi. At ngayon, tutungo naman tayo sa Creole. Ang Creole ay isang wika na nagmula sa pidgin. Ito ay isang wika na may sariling gramatika at bokabularyo at ginagamit bilang isang pangunahing wika ng isang komunidad. Ang Creole ay kadalasang nagkakaroon ng mga katangian mula sa mga wika ng mga taong nagsasalita nito. Ngunit, meron din itong sariling natatanging katangian na hindi matatagpuan sa alinman sa mga orihinal na wika. Ngayon, dadako naman po tayo sa kahalagahan ng variety ng wika conclusion. Ang pagkakaroon ng iba't ibang variety ng wika ay isang mahalagang aspeto ng ating kultura at lipunan. Ito ay nagpapakita ng ating pagkakaiba-iba at nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa ating mga karanasan at pananaw. Narito ang ilan ng conclusion sa kahalagahan ng variety ng wika. Una rito ay ang pagpapaunlad ng wika. Ang variety ng wika ay nagsisilbing katalista sa nagpapaunlad ng isang wika. Ang pagdaragdag ng mga salita at ekspresyon mula sa iba't ibang dialekto at sociolect ay nagpapalawak ng bokabularyo at nagbibigay ng mas malawak na pagpipilian sa nagpapahayag. Ang pangalawa naman ay ang pagkakaunawaan at pagkakaisa. Ang pag-aaral at pagpapahalaga sa iba't ibang variety ng wika ay nagpapalakas ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa mga pagkakaiba sa ating wika, mas madali tayong makakapag-usap at makakapag-ugnayan sa iba't ibang pangkat ng tao. Ang pangatlo naman ay ang pagpapalawag ng kultura at identidad. Ang variety ng wika ay nagpapakita ng ating kultura at identidad. Ang bawat dialekto ay may sariling natatanging katangian na nagmula sa kasaysayan, tradisyon at karanasan ng mga taong nagsasalita nito. Ang pagpapanatili at pagpahalaga sa mga variety ng wika ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating kultura at pagkakilanlan. Ang pang-apat naman ay ang pagpapalakas ng komunikasyon. Ang variety ng wika ay nagpapalakas ng komunikasyon sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga tao mula sa iba't ibang pangkat. Ang paggamit ng tamang variety ng wika ay nagpapakita ng paggalang at pag-unawa sa ating mga kausap. Ang panglima naman ay ang pag-aaral at pagtataguyod.
Ang pag-aaral at pagtataguyod ng variety ng wika ay mahalaga upang mapanatili ang ating kultura at pagkakinlanlan. Ang pagtuturo ng iba't ibang dialekto at sociolek sa mga paaralan ay makakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan tungkol sa ating wika at kultura. Sa kabuuan ng variety ng wika ay isang mahalagang bahagi ng ating lipunan. Ito ay nagpapakita ng ating pagkakaiba-iba, nagpapalawak ng ating kaalaman at nagpapalakas ng ating komunikasyon. Ang pagpapahalaga sa pagtataguyod sa variety ng wika ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating kultura at pagkakinlanlan.